taon, mas umingay ang volleyball sa Pilipinas dahil sa mga historic wins at standout performances ng Alas Pilipinas. Nako, sige, unahin natin sa women's. Ayan, partner, sa women's, syempre, unang-una yung Alas Pilipinas na women's natin na nanalo ng silver finish Yes. sa ABC Nations Cup. Biruin mo yun, natalo nila yung Kazakhstan, Chinese Taipei na alam naman natin na hirap tayong talunin for the past years. At ngayon, tinatrive pa nila na makuha ang gold. Pero kasi di sila nanalo sa Vietnam na alam din natin na laging nangunguna pagdating sa ABC Nations Cup. Alam mo, sabi nga ni Team Captain Gia de Guzman, no? Magandang record na yun ngayon na tuwing lumalaban yung Alas Women, nakakakolekta na tayo ng ginto. Kasi dati, hindi, I mean, medalya. Dati kasi wala. Talagang tuyo yung, yung medal tally natin. Pero ngayon, sa tulong ng Philippine National Volleyball Federation, ng PNVF, meron silang program, parang 5-year program, ganun, long-term program, para matuloy-tuloy nila kung ano man yung unang nasimulan nila. Yun ang maganda ngayon sa program ng PNVF. Kaya naman, may sukli din kasi nga nakakakuha tayo ng medal. At saka syempre yung development ng mga intensive trainings na isinasagawa nila mula sa mga training camps. Syempre, isa yun sa mga factor bakit tayo nakakakuha ng mga medalya eh. Tsaka siguro nagkaroon din ng drive yung Pilipinas, yung Alas Pilipinas Women's natin na kunin talaga yung medalya kasi isa yun sa ikinauuhaw nating kunin. Fun ka, di ba? ABC Nations Cup. Talagang for the past years, napapanood ko na hirap tayo mula sa Kazakhstan. Minsan natatalo nila tayo. Sa Chinese Taipei na talagang hindi natin talaga sila matalo dati. Pero ngayon, ibang klase kasi natatalo na natin sila at umabot tayo sa championship. Grabe din yung suporta ng mga Pilipino, no? Kapag tuwing laban, laging puno, laging view yung viewers, talagang libo-libo, milyon-milyon ang nanonood sa ating at sumusuporta sa ating Alas Women. Pero pagdating naman sa Alas Men, grabe, gumawa din tayo ng kasaysayan. Kasi alam mo ba, partner, dito ginanap sa Pilipinas yung FIVB Volleyball Men's World Championships. First ever. Napaka-historic nun. First ever hosting din ng Pilipinas ng ganun kalaking kompetisyon, ng ganun kalaking tournament. At syempre, ibang klaseng pride din yung binigay ng ating koponan pagdating sa volleyball. 32 countries, 32 teams ang nagsagupaan, no? At kung di ako nagkakamali, pang 19 tayo dun sa 32. Yes. So, ibig sabihin, first ever din na Pilipinas, Alas Pilipinas versus Tunisia ang nakalaban natin, Egypt. Na natalo natin. Na hindi inaasahan din ng ibang fans kasi ang Egypt ay isa sa mga tinitignang powerhouses, kung hindi man powerhouses, rising team. Kasi syempre, iba ang klase ng lakas pag international level na eh. Napanood ko yun. Talagang yung mga tao nagsisigawan kasi ang Pinoy fans, sakala natin volleyball, mga babae lang. Pero yung sumuporta sa mga lalaki, ang dami din. O baka dahil sa mga players pala. Yung pala, no? Fans, marami din kasi fans. Pero bukod doon, syempre, yung pagbabalik ni Brian Bagunas, isa yun sa pinaka-highlight ng FIVB eh. Nitong mga nakaraang tournament kasi wala siya, nasa Japan. So ngayon, isa sa mga highlight na tinitingnan natin is yung pagbabalik niya. At saka, ako, ang pinaka na-amaze talaga ako, partner, is yung opposite hitter or outside hitter na si Josh Ibanez. Turn into libero. Libero, di ba? Naging libero siya, di ba, partner? Parang ibang klaseng setup yun eh, pagdating sa lineup. Although magaling talaga sa depensa si Ibanez, pero ibang klase yung adjustment. Parang
sobrang laki na adjustment na gagawin doon. Sobrang ganda ng line-up ng Alasmen ngayon. Halimbawa na lang si Ibanez, no? Spiker nga siya, pero ginawang libero. Pero pagdating sa libero na stats niya sa FIVB, isa siya sa top. Yes, isa siya sa mga namamayagpag talaga, partner. Kasi Sa nga, buong mundo na yun, ang mga kalaban oo, niya. world ranking. Kasi si Ibanez, before siya maging spiker talaga, libero siya. Okay. So, iba yung experience niya, iba yung daladala niyang depensa pagdating sa court. Ang galing talaga ni Coach Angelino Fregoni, siya ang head coach ng Alas, no? Kasi talagang inalis niya sa kahon yung galing at husay ng ating mga atleta. We have Owa Retamar sa set bilang setter, no? Setter. Ganda, ang galing niya mag-set. Kasi nung napanood ko ng live, parang nakaka-amaze sila. Ang ganda ng chemistry nila, ng rotation. Ang galing ni Coach At saka talaga. pag nagsiset kasi si Retamar, talagang flat ball. Oo. Talagang diretso sa spiker, kaya Shout out. nagugulat. Wow, shout out. Pero yun, kaya nagugulat din yung mga kalaban natin kasi hindi nila alam, ang bilis ng Oo, play ngayon. tama. Ibang klase yung play ngayon ng ating Alas Pilipinas men. At syempre, buhat na buhat din ng pagbabalik ni Brian Bago. Hey, 'di ba? Mark Espejo, Leo Ordiales. Talagang hands up sa ating Alasmen. Ito naman, panoorin naman natin ang naging interview natin kay Brian Bagunas. Sobrang saya ako kasi na almost a year bago ako nakabalik sa loob ng court. Naiyak na ako. Joke lang. Ayun, sobrang masaya ako na nakakatulong ulit ako sa country. Naman natin na itong naglalaro dito sa World Championship is top of the top. Sobrang alam na pinili na to 32, top 32. Na-expect naman namin na every country sobrang malalakas. So kailangan lang talaga namin mag-perform ng maayos and kung ano yung mga natutunan namin sa training i-apply. Ayan ang interview natin kay Brian Bagunas. At alam mo ba, partner, isa sa magandang balita na nung hinost natin itong FIVB Men's World Championships, in-announce nila mismo sa korta kasama si Brazilian legend, volleyball legend Leila Barros na na-meet mo din, di ba? Yes, na-meet ko yan, partner. Oo. Na-interview ko si Leila Barros and ibang klase daw ang natanggap niyang pagmamahal ng Philippine volleyball community. Tama. At speaking of Leila Barros, isa nga siya sa nag-announce na dito naman gaganapin ang 2029 FIVB Women's World Championship naman. Kaya ibang kaganapan naman ang siguro gagawing hosting para sa ating Pilipinas. Kasi syempre naging successful, naging matagumpay yung pag-host natin ng FIVB Men's Volleyball Tournament. So this time, women's naman. So sa tingin mo, ikaw, partner, Ngayon, no, na meron ngang program yung PNBF, long-term program with Gia de Guzman, na talagang every tournament nila may medal sila. Tapos tayo pa yung mag-host sa 2029. Medyo malayo, pero kaya na natin yan. Feeling ko mas tataas yung, kung nanalo tayo sa men's, baka makaabot pa tayo ng quarters, semis, pagdating sa women's. malay natin kasi mula ABC. Napagandaan na eh, oo. Yes, mula ABC Nations Cup nga, silver finish tayo. So, why not, di ba? Siguro kayanin natin. Kasi Oo. ibang klase din ang ating performance pagdating sa volleyball. Tapos isa pa nga sa napag-usapan nun, no? Sila Shaina Natura, Angel Canino. Di ba ngayon may mga bagets Mga pa sila? bagets. So pagdating ng 2029, nasa prime pa rin sila. Mas magaling pa sila. Oo. Kumbaga, mas peak na yung performance nila kasi medyo hinog. Hinog Oo. na sila pagdating ng 2029 FIVB Women's. Nako, exciting yun eh, no? Abangan natin yan. At yan ang unang araw ng ating year-end special. Pero siguraduhin nakatutok bukas. Dahil ang taong 2025 naman, nina Alex Ayala, Carlos Yulo, Eldro Yulo at Yulo Brothers at ng mga boxers natin na sina Melvin Jerusalem, Pedro Taduran at Manny Pacquiao.
Teammate Berna, isama pa natin ang curling team, Okay. Team Liquid PH para sa MLBB at marami pang iba. Nako, abangan ko yan bukas. Manunod ako. Din ako. Sige, panoorin natin yung mga next na reporters natin na pag-uusapan na naman nila yung galing naman ng mga ating mga kababayan sa iba't iba ding larangan. Iba't ibang sports balitaan naman ang makikita nila at mapapanood nila bukas, partner. Excited ako yung kay Alex Ayala, no? Tapos sa Yulo Brothers. Yulo Brothers, ibang klase din ang Oo. performance nila this year.